Magandang gabi po ng Lunes sa inyong lahat. Muli po ako si Radyo Jenny Pahilangan. Of course, ang ating usapang batas with Attorney Rene Bueno. Partner, nako, nag-aalab babaha na gabi sa'yo, Attorney Bueno. Magandang gabi sa ating mga kayubi. At ngayong araw na to ay napakaraming ganap sa ating bansa. Sunod-sunod. Na mga hindi inaasahang pangyayari. Pero alam mo, Attorney Bueno, let's not forget that today is the birthday of Mama Mary. Pero tila natabunan ng mga usaping ito. Usapin sa politika. Oo. Pero bago yan, partner, kamusta ang weekend? At congratulations at nag-guest ka pala ng napakaaga kay Ranjuman Elmar Acol last Saturday. Oo, alas 5:30 ng madaling araw nang ako'y ginising para sa isang interview. Congratulations for that. Ayan. So, medyo ating panahon din ngayon ay ingat po kayo, medyo nag-uulan po ang ating panahon sa dalahulagi ng payong. But of course, partner, attorney, nandito na po yung ating mga kayubi at excited na silang mag-comment, magtanong sa'yo at makibahagi sa ating pag-uusapan. Addictus Rex, hello, good evening, Simple Man, Colt 45, Vine Magpayo, Chaska Macurol, Maria Nanale, ayan, Colt 45, Simple Man. Eto na, alam ko nakatuto kasi special coverage tayo kanina, partner Maraming nangyari, no? Ano ba ang gusto ninyong pag-usapan, mga kayubi? Unang-una, nandito yung pagbubulgar ng ating senador na si Ping Lacson tungkol sa pag-offer ng insertion ng isang public works undersecretary na upon assumption to office ni Sidney Tito Sen ay may nag-alok na kagad na insertion. So at pangalawa, nandito itong pagbabalik ni Royina Garma na kanyang petition for political asylum ay hindi na pagbigyan ng US Department of State. At pangatlo ay itong Rigudon sa Senado. Ito ang pinaka-best description ng forthwith. Forthwith talaga, Attorney Bueno, mga kayubi, ang bilis. So ang bilis ng pangyayari. At ang ating composition ng present Senado ngayon ay nagbago mula Senate President pro tempore, Majority Floor Leader, at definitely yung chairmanship ng mga different committees ay magpapalit na din. Sapagkat nagpalit ng Senate President, siyempre kanya-kanyang tao yan. So malaking pagbabago ang magaganap niyan in the next few days kung sino-sino ang mamumuno sa iba't ibang committee. At nandiyan din yung ano pa ba? Mamaya pag-usapan din natin kung may oras pa tayo yung napabalita si Gretchen, no? Si Gretchen Barreto na kung saan ay siya ay napaghinalaan na umalis na ng ating bansa. Okay. At on the lighter side and partner, buhay na ang Aldab. May biro nga sa social media na itong si Diskaya kaya binulgar niya nakasabwat dito si Arjo Atayde ay sapagkat ito pa lang si Diskaya ay avid fan ng Aldab. Kaya gusto niya magkahiwalay itong si Arjo at si Maine Mendoza sapagkat pag nagkaganon ay magkakabalikan na ang kanyang hinahangaan na love team na si Aldab, no? Si Yaya Dab at si Alden Richard. Gano'n kaya katotoo to, partner? Na nasali tuloy yung Aldab, partner, Attorney Bueno, Nagke-trending sa Facebook. Kaya daming memes ngayon ni Papa Alden Richard. Naman talaga. Ayan. But anyway, unahin natin. Attorney Bueno, sa Senado kanina mainit at nagkaroon ng full coverage tayo. Sinasabi na marami ng mga ibinunyag, inilabas na pangalan si Diskaya, yung mag-asawa Diskaya. And sinasabi that siya ay magiging state witness dito sa kanyang binulgar na mga pangalan ng kongresista at ilang public officials, particularly yung mga district engineers dyan sa DPWH. Ngayon,
ang sabi nila, gusto daw nilang maging state witness dito sa usapin na to. Pero kanina naglabas ng statement ang ating Secretary of Justice na si Boying Remulla na kung gusto nyo maging state witness ay ibalik nyo lahat yung nakuha nyong pera mula sa gobyerno. Isang napakabigat na kondisyon no para ikaw ay sabihin o tanggapin bilang isang state witness. Pero alam mo partner, sa ilalim ng ating batas dito sa State Witness Protection, Security and Benefit Act ay may 4 na kondisyon na dapat sundin mo lahat. Okay. Para ikaw ay tanggapin bilang isang state witness. Unang-una dito, dapat ay mapatunayan mo na absolutely necessary yung testimonya ng nag-a-apply bilang state witness. Meaning to say that there is no other direct evidence available para mag-proceed yung case, no, para maituloy ng prosecutor yung kanyang kaso laban dito sa mga nag-a-apply for state witness. So kapag may other available direct evidence ay hindi ka magka-qualify dito. Pangalawa, dapat hindi siya yung nag-a-appear as the most guilty. Dito sa kaso ni Diskaya, hindi ba siya nag-a-appear na most guilty dito? Medyo malalagay sa alanganin. Doon pa nga lang sa pangalawang kondisyon. Diba? At pangatlo, dapat you should not have been convicted in the past of a crime involving moral turpitude. At yung pang-apat ay dapat yung iyong testimonya ay can be corroborated by other supporting evidence or documents, no, katulad ng dito papasok siya dito sapagkat andyan dyan yung kanyang mga ledger at yung mga vouchers na kanyang pinakikita sa Senado. Pero doon sa first condition na absolutely necessary yung testimonya niya and there's no available direct evidence, no, in order for the prosecutor to proceed with the case, mukhang may kalabuan na siya ay mag-qualify as a state witness. Pero everything, no, ang lahat yan nakasalalay pa din sa ating Secretary of Department of Justice kung i-determine nila na qualified ba, nag-comply ba doon sa mga conditions. So, Secretary of Justice Boying Remulla ang huling salita. Mabigat ang mga mga kondisyon, attorney partner, para ikaw ay maging state witness. Marami pa ding testimonya na pwedeng is-set aside yung kay Diskaya kasi nandiyan pa yung ibang contractors katulad nung Wawu ba yun? Wawaw. Na pwede din maglabas ng kanyang testimonya at magbigay din ng mga pangalan ng mga sangkot dito sa anomalya na to. So pag lumabas pa yung other contractors dito ay pwedeng hindi pala ikaw yung absolutely necessary witness yung testimonya mo. So mababaliwala ka. So madami pa talagang pwedeng mangyari. Marami pang mangyayari dito dahil continuous pa yung yung investigasyon. Isang contractor pa lamang to. Marami yung contractors na binanggit ng ating Pangulong Marcos. 15 yan. Binasa namin yun sa newscast ng RMN Network News. 15, iisa pa lang to, Diskaya pa lang to. So medyo marami pang mangyayari dito at marami pang sorpresa tayong maririnig at mararanasan sa mga darating na araw. At isa daw sa sorpresa na yan, Attorney Bueno partner, ay yung kaninang pagbiro ni Senator Marcoleta with Senator Jinggoy. Nung tinanong na, may mga senador ba na sangkot? Hindi naniniwala si Maylin, Attorney Bueno, na walang senador na involved kay Diskaya, sabi niya. Yan na niya. nga ang sinasabi ko, makakarinig pa tayo ng mas marami pang sorpresa sa mga darating na araw. Sapagat ako din, may paniwala din ako na kung merong kongresista dito, meron ding senador yan. Kaya siguro nagkaroon ng rigudon or pagpapalit ng pamunuan ng ating Senado. Nako. Yan ang dyan. Di ba, Attorney Bueno, dito mga nagdaang araw ay pinag-usapan natin sa programa yung pag-amin ni Senator Cheese na
nabigyan siya ng donasyon. 30 million. Yep. Oo, Oo. sa election. So, although yun naman, inamin niya. Pero ano ba nito, imbestigahan pa rin to, no? Malamang Oo. maimbestigahan pa din yan kasi kung mapapatunayan na at the time of the donation ng 30 million pesos kay Chis Escudero, talagang meron namang transaction na to as a contractor sa ating pamahalaan, ay pwede, may potential na may legal na problema ang ating dating Senate President dito. Pero kasi depende pa din yan sa mga sitwasyon at sa mga ebidensya, dokumento na maipapakita nila. So, okay. So, Attorney Bueno, partner, kanina, nung nila na-discuss yung mga congressman na yon, ay naglabas na sila ng kanilang mga official statement Yes. na pinabubulaanan nila. At isa nga dyan si Congressman Arjo Atayde. Oo. Pero bago yan, partner, Attorney Bueno, papasukin muna natin ang isang report mula sa ating XL Radyoman. Ayan, sa Malacanang ito, Attorney, si XL Radyoman 5 Chanel Salazar. DCXL Radyoman Report. Ipinagpaliban ng International Criminal Court ang nakatakdang pagdinig o confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay gaganapin sa September 23. Ito ang naging desisyon ng ICC Pretrial Chamber matapos humiling ang kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil hindi na fit o kaya pang humarap ng dating Pangulo sa paglilitis. Pero ayon sa ICC, limitado lang ang postponement para mabigyan sila ng sapat na oras na pagdesisyonan ang motion at iba pang kaugnay na usapin. Kapag malinaw na ang lahat, saka palang magtatakda ng bagong petsa ng pagdinig. Matatandang nitong Marso, isinuko ng mga otoridad ng Pilipinas si Duterte sa ICC matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya sa kasong crimes against humanity. Ang confirmation of charges hearing ang magsasabi kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso hanggang sa trial. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak RMN, DZXL 558. DCXL Flash Report. Maraming salamat, XL Radyoman 5 Chanel Salazar. Partner, Attorney Bueno, ayan, flash report natin. Yan, isa pa yan sa mga surpresang balita sa atin sapagkat inaabangan niya ng sambayan ng Pilipino yan. Paglilitis, no, simula ng paglilitis kay dating presidente Duterte sa September 23. At yan nga na-postpone dahil may sapat daw na dahilan upang i-postpone itong kanyang unang pagharap sa hukuman diyan sa ICC. Oo. So, ano ito, partner? Attorney Bueno, ito ba ay advantages on the part of... I can see this as part of the the delaying tactics of the Defense Counsel for Rodrigo Duterte. Ano yan, estratehiya yan ng mga abogado na i-postpone mo habang hindi pa kumpleto yung ebidensya mo para ipagtanggol ang iyong kliyente. Okay. O kaya wala ka talaga mahanap na ebidensya para ipagtanggol yung kliyente mo. So postpone ka ng postpone ngayon hanggang kakayanin mo na i-delay mo. Ano mangyayari niyan sa dulo, Attorney? Yun na lang. So, depende yan doon sa magiging aksyon ng mga prosecutors. So hindi pala natin makikita ang ating dating Pangulo. Oo, may mga balita nga daw na medyo nangangayayat daw. So, akala natin makikita natin yung tunay na kondisyon ng dating presidente. Pero, ayan, na-postpone at hindi natin alam kung kailan uli ipagpapatuloy ang pagdinig dyan sa kaso ng ating dating Pangulo. Abang na lang tayo, pero yun po ating flash report mula sa bahagi ng Malacanang. Oras na 8:20, partner. So yung pinag-uusapan natin kanina, Kay no? Diskaya. Diskaya pa rin tayo. Maraming ang mga sikat na kongresista, no? At mga public officials na sangkot dito sa mga anomalous transactions dito sa DPWH. And one is Congressman Arjo Atayde. Talagang gustong-gusto na daw kasi ni Diskaya na magkabalikan nitong Aldab eh. Avid follower at avid fan pala ni Aldab ito, si Sara Diskaya. Tsaka ni Maine. Pero both, no, the congressman and the wife, nagbigay ng official statement nila.
And that's very normal naman, partner, Attorney Bueno, that magbigay sila ng official statement na kung ano man yung pahayag nila sa sinabi. Halos ni lahat Vizcaya. naman ng naakusahan ni Pinabulaanan. Vizcaya ay dininay Oo. yung akusasyon laban sa kanila. May nagtatanong sa atin na isang kayubi natin, parang ngayon lang naman din ho naging congressman, kauupo lang ni Marcy Chodoro ng Marikina. Kauupo niya lang, no? Dati kasing mayor. Mayor, Oo. okay. Yeah. Siguro dun yung ano, no? Baka dun sa Oo, pagiging alkalde niya. Oo, pinaliwanag niya kanina. Ayun. So, Aldab pala, Attorney Bueno. Sabi ni Shiro Konsaki. But of course, ebidensya pa rin diba, partner? Lahat yan na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng presentation ng mga ebidensya upang mapatunayan mo na hindi ka talaga sangkot dito sa mga anomalyang nangyari sa DPWH. Pero pwedeng balikan ba kung if I were the one of those people or politicians na binanggit ni Vizcaya, pag walang matibay na ebidensya, pwede ko ding balikan? Pwede mo balikan niya, malicious prosecution. Kasi, di ba? Okay, malicious attorney. prosecution. Oo. So tapos pwede mo ding sabihin na perjury. So marami ka ding pwedeng ibuweltang kaso doon sa taong nagbigay ng statement na kung saan inaakusahan ka ng commission of a crime. Oo. Pero kung may ebidensya ka na hindi ka naman pala talaga sangkot, pwede mong balikan yan. Perjury, Oo. malicious prosecution at marami pang iba. Depende doon sa mga ebidensyang hawak-hawak. Like, for course, ingatan mo yung pangalan mo, yung reputasyon mo. Pwede ka mag-claim ng damages against that person na nag-akusa diba? sa'yo. Siyempre, may mga pinangangalagaan kang pangalan ng pamilya mo, reputasyon, kredibilidad. Tapos, all the while na ganyan, bigla na lang sumambulat ang balita na ikaw pala. Katulad ni Arjo na lang, no? Kasi popular tong tao na to, asawa ni Maine Mendoza to artista oo. So, yan, malaking kasiraan yan. Hindi lang kay Arjo, kundi kay Maine Mendoza Oo. na isang co-host pa ng Itbulaga Oo. na nagkataon pumalit na Senate President. Si Tito Soto, Tito co-host niya Sen. si Tito Sen. Tapos nasangkot siya. Ay, ang kanyang asawa pala ay nasangkot dyan sa pagbibintang Oo. ng mga Vizcaya. So, medyo may nakakahiya din sa parte ni Maine Mendoza na nanahimik sila mag-asawa pagkatapos may bintang na ganyan. So medyo mabigat din yan sa kalooban ni Maine Mendoza bilang asawa ng isang kongresista na pinaghihinalaan ngayon na kasangkot dito sa mga anomalous transactions sa public works and highways. So kung walang katotohanan yan, pwedeng bumuelta si Arjo ng mga demanda laban sa Vizcaya. Pero sabi ni Lemon, Attorney Bueno, nasa Vizcaya ang burden of proof. Nasa kanila, kung sino man yan Akusa. nag-aakusa, Oo. yung burden of proof nasa kanila yan. So patunayan nila na talagang sangkot yan at binigyan nila ng komisyon. Kasi ang aligasyon nila, from 5% to 25% ang binibigay nila sa mga kongresista. Oo. Hindi ba diyan kasali yung mga district engineers and other officials of the government na may kinalaman para maaprubahan itong mga flood control projects na to. So, yung 25% kung 100 million to, 25 million kagad yung kinupit ng kongresista. Naku po. Malaking halaga yan. So, malaking perwisyo to doon sa mga napagbibintangan. Dahil nasisira ang pangalan, nawawala yung dangal, nawawala yung integridad ng tao, hindi lang sa kanila, kundi sa buong pamilya at kamag-anak na rin. Mga tagahanga, Mga diba? tagahanga, siyempre demoralize ngayon yung mga tagahanga ni Maine Mendoza tsaka ni Arjo. Pero tuwan-tuwa naman ang mga Aldab. Oo, so palagay ko mabubuhay tong Aldab team na to. Love team na to. Sa pagkaka dawit ni Vizcaya. Pero totoo yan, Attorney Bueno, partner, nakaka-demoralize yun on the part. Nakaka-demoralize yan, nakakapanghina yan. And even if ikaw, constituent ka ng district na yon na ang congressman mo ay si Arjo Atayde, parang, ha? Totoo ba? Nagawa ba yun ni Oo, ni Arjo. Diba? Mukha nitong si Arjo, mukhang inosente. Mukhang anghel na bumaba Mukhang sa anghel, langit. di ba? Oo. Parang Mukhang- ikaw, Attorney Bueno. Ang mga anghel na, mga Parang no? Parang Mga gwapo Parang inosenteng walang naiintindihan sa nangyayari sa paligid niya no.
Tapos Ay, nako. biglang masasangkot sa mga malalaking anomalya sa gobyerno. Oo, nako. Parang magugulat ka eh. Talaga. Tapos artista pa yung Tapos host artista pa sa... yung kanyang asawa. I think the family now, talagang ano yan. Ay ngayon nag-uusap-usap Oo. yan at siyempre nagtatanungan ngayon yan sa Oo, pamilya the burden kung may of- katotohanan yung mga Oo. bintang laban sa At kanya. pabubulaanan talaga nila yan. Oo. Attorney, daw pwedeng ikaso sa Diskaya? Yun na nga, yung malicious prosecution, oo. pwedeng magkaso ng perjury kasi lahat ng sinabi ni Diskaya Pero ang lakas kanina ng sa loob Senado, niya. under oath yan. Kapag hindi totoo yung sinabi mo, naka-under oath ka, that is perjury. Oo, kaso yun. Pero ang lakas ng loob niya ha, Attorney Bueno, partner, di ba? Palagay ko, kaya malakas ang loob. Baka mamaya, totoo yung mga sinasabi niya, may vouchers kami, may ledger kami, baka may nagsipirma ron. Yun Kasi lang. may paper trail yan eh. Kung mautak yung mga contractors, baka iniisip nila, nag-anticipate yan. Baka after several years, baka mamaya may kumanta rito, idawit kami. At least may pakikita siyang ebidensya na kasabot ka rin dito eh. O kasi kung pakikinig, sabi niya kanina, wala na kaming magawa, eto na ho yung ano eh. Nape-pressure nga daw Oo, sila. eh. So, yun daw ang kalakaran. Oo, Yun daw ang kalakaran is the sistema word. sa Oo. gobyerno kapag Oo. ikaw ay nagbibid at kumontrata sa isang flood control projects. Oo, Kumbaga, attorney. SOP siya eh. Correct. Na magbibigay ka ng between Parang 5 to kahit- 25%. Kahit ayaw mo, Kahit ayaw daw nila, nape-pressure sila magbigay. Otherwise, wala kang kontrata. Yan ang problema ngayon. nako. So, Yan. nasa ng problema, Attorney? Kasi ang problema dito, katulad nga ng mga kinuwento natin ng mga nakarang araw, nagsimula ang problema sa Bicameral Conference Committee. Na kung saan, may mga, ito na, lumalabas na, may mga kongresista na para bang nag-sponsor ng insertion doon sa Bicameral Conference Committee hearing. Na lumalabas na parang may katotohanan kasi nandito yung saldi ko eh. Oo nga. Binanggit pala. ni Sara Diskaya na si Saldico ay isa doon sa mga may sabit dito sa flood control Oo projects pala. na to. Oo. So si Saldico at that time yata, I'm not sure kung tama yung pagkakaalala ko, siya yung chairman na appropriations committee. So definitely kasali siya doon sa BICAM. Nako, oo. So, yan ang problema dyan. So, ang tanong ko nga dito sa iyo nung last week, sino ang salarin? Oo. Kongresista ba o senador? Senador. Lumabas ngayon, may mga congressman na Oo. pinangalanan ni Diskaya. At wala naman binanggit, wala daw senador. Wala nga daw senador. Kaya nga sabi ni Marcoleta kanina, safe na si Jinggoy. So, Talaga, naisingit pa yun ni ang ano. tanong ngayon, wala ba Senator. talagang senador na sasabit din dito? Kasi kung pagbabasihan lang natin ang ibinulgar ni Diskaya, may sumasabit na kongresista. Oo. Paano kung ibang kontraktor naman ang humarap dito sa Blue Ribbon Oo, Committee? kasi sabi mo nga, Attorney, ito pa lang to eh. Umpisa pa lang yan. to eh. Isa pa lang yung kontraktor. Paano kung may binulgar na merong senador naman na kasabwat doon sa insertion na to? Oo. Kasi kung maalala mo, nung isang kahapon, binulgar din ni Senator Ping Lacson na merong isang undersecretary ng DPWH na naglalako, nag-o-offer sa mga senador ng insertion. Nako. So, ang sabi niya, si DPWH Undersecretary Cabral daw. Oo. Inaalok si Tito Sen na kung meron kayong gustong i-insert, sabihin nyo na at i-insert na natin. Yun ang usapan. Okay, so ano? mahilig sa Oo. insertion pala tong DPWH Undersecretary na to. Kung Nako. may katotohanan Oo, ang ibinibintang attorney, yes. ni Ping Lacson. Knowing Ping Lacson and Senator Tito Soto, medyo mas mataas ang integridad nito Oo, pagdating at sa kredibilidad ganyan. at kumpara sa other politicians. Correct. Medyo mahihirapan dito ngayon yung mga napagbibintangan Yun na lang. nag-aalok, naglalako ng insertion. Insertion, Ito pang yes. isang problema niyan, yung undersecretary niyan, pwedeng maharap sa isang administratibo at kriminal na kaso. Nako.
Isa pa yun. Diniscuss na din natin yan noong nakaraang linggo na ang mga ganyang klaseng opisyales ng ating pamahalaan, kapag ganyan ang inaakto ay pwedeng maharap sa administratibong kaso in violation of the Code of Ethical Standards. Ethical standard, yes. Pero sabi naman ni Senator Vince, I mean ni Secretary Vince Dizon of the DPWH, linisin lahat eh. Oo. Diba? That's the time maglinis talaga sa Yeah, hanay. marami siyang walis na bibilin dito ngayon. Mauupod yung walis kung talagang lilinisin niya Parang ang kulang yung DPWH. isang walis, no? Oh, yung walis tambo. Ay Oo. naku, hindi ubra ang walis tambo dito. Dapat dito vacuum cleaner. Sisip-sipin talaga lahat. Ultimo yung... Ulting kasulok-sulukan ng Attorney. ng mga poste diyan sa DPWH, dapat sipsipin ng vacuum cleaner. Talagang linis talaga 'yun. Matindi, general cleaning Oo, talaga general to. cleaning Oo, yan. oo, So, oo. hindi basta-basta tong paglilinis na gagawin ni Vince Dizon Dizon, dito. oo. At Herculean to, task ang na-assign sa kanya. Marami ding magagalit sa kanya Oo, dito. oo. Sapagkat, kumbaga parang sindikato to. Ang kakaharapin mo. Hindi basta-basta kalaban yan. Kumbaga dapat ang labanan dito parang David and Goliath to. Oo, totoo Oh, yan. Vince Dizon laban sa isang napakalaking sindikato sa korupsyon. At kakaupo lamang niya. Kauupo bilang pa lamang tapos ito hinaharap mo. na Talagang nananalaytay na sa mga ugat at dugo. mahirap yung Parang trabahong pinasok. digmaan to. Mahirap yung pinasok na trabaho na yan ni Secretary Dizon. Siguro kahit offeran ka ng million, ayoko 1 million talaga. salary per month. Oo, Naku, ayoko. ang hirap Baka nito. maaga ako mamamatay. Oo. Di ba? Sabi dito ni Mylene, Attorney Bueno, Senate unfair, si Bryce ba, binaon nila, kinontempt yung boss niya, Alcantara, safe na safe. Tapos, may tanong siya kanina, simple attorney, sa if ikaw papasok sa isang anomalya, pipirma ka sa kahit anong voucher? Ay, hindi ako pipirma kasi that will serve as an evidence against me. Oo, pero may mga... So what would be the proof, attorney? Diyan nasabi ni Diskaya, no? Sa pagkakabanggit niya ng mga ano na yan, ano? May other documents Other naman na pwedeng documents. i-link yung korupsyon doon sa mga pinagbibintangan niya. Naku, yun Kasi lang. although walang pirma yan, pero yung set of documents niya na mag-uugnay doon sa taong pinangalanan niya na kasali sa korupsyon na to, pwedeng gawin yon, mga circumstantial evidence niya. Oo. And babalik to by September 16, Tuesday. May hearing uli sila. May hearing ulit sila. Oo. At, yun nga, yung pagdinig sa Senado. No, ng kaso Senate pagbalik niya Blue doon, Ribbon. iba na yung chairman ng Ay, oo pala. Blue Ribbon. Blue Ribbon. Hindi na chairman ng Blue Ribbon si Marcoleta, magiging chairman na siya ng Red Ribbon. Gusto ko yun. Sarap yun. Sarap dati ng Oo. dinuguan dyan sa Red Ribbon. Oo nga, attorney pala, no? Maiiba na. Iba na kasi kanina nagkaroon ng change of leadership. Naku. Definitely, maglalagay si Tito Soto doon ng taong kanyang pinagkakatiwalaan. So, another set na naman yon ng investigation. Kasi yung magbibitiw ng salita ni Marcoleta, talagang, Oo. ni Senator, no? Talagang, kahit di niya alam na senador pala yung sinabihan niya ng Wala safe nga ka daw na. siyang kamalay-malay kanina na tuloy-tuloy ang kanyang investigasyon sa Blue Ribbon. Hindi niya alam nagkakaroon na ng rigudon ng palitan ng leadership. So by next week, attorney, hindi na siya. Hindi na siya ang chairman unless ni-retain siya ni Tito Soto. Pero kung ako kay Tito Sen, hindi siya ang ilalagay ko doon. Siyempre, tao ko. Siyempre. Kanya-kanyang tao yan di ba? Siyempre, attorney. Yung may trust and confidence, nag-e-enjoy ng trust and confidence ng Senate President. Oo. So yun ang dapat siyang maupo doon sa Blue Ribbon. Napaka-powerful ng committee na yan di ba? talagang- Pwede ka magpakulong dyan Oo. Pagbusisi, no? Oo. Sabi ni Rose Pablo, Attorney Bueno, isa din si Chanko na nag-iingay na meron at kasing hinilig na napagbigyan kasi may mga binahagi din si
Chanco daw. Ayan, Alam sabi ko ni may Rose request si Pablo. Chanco na Oo. more than 1 billion na Oo. insertion, pero ang nabigay sa kanya yata nasa approximately 500 million na insertion. So marami nagre-request ng ganun insertion. Kaya lang mali yun eh. Alam mo, doon sa previous discussion natin, dapat kung may request ka pala ng allocation ng funds para sa mga gusto mong sponsoran ng mga proyekto, dapat doon sa deliberation pa lang, doon sa General Appropriations bill pa lang, sa Kongreso, sa plenaryo, pinag-uusapan nyo na doon, nagre-request ka na, bakit doon pa sa Bicameral Conference Committee Oo, na kung saan hindi open sa public, na kung saan walang media na present at walang nakakarinig, kundi ipis at butike, bakit doon kayo nagbibigay ng request ninyo for insertion? If you are Correct. acting in good faith, Yes. why will you do that? Yes, attorney. Di ba? Tapos ngayon tinatanggi. Narinig ko nga kanina na sinasabi ni Tobit Chanco. Oo, Tobit Diba? Chanco na. Sabi niya ay hinihingi daw niya yung listahan ng parang minutes Oo, ng attorney. ng BICAM para malaman niya kung sino yung mga proponent ng mga insertions na to. So, ang sagot daw sa kanya, ewan ko kung tama yung pagkakarinig ko ng pangalan, si Congressman J.J. Suarez, na kung sabi sa kanya, ang sagot sa kanya, bakit kailangan pa nating ibigay yung pangalan ng mga proponent ng mga gustong mag-request ng insertion. So, medyo disappointed si Tobit doon sa ganong klaseng Tobit Chanco, kasagutan. Ayun. So, dapat, kung may mga ganyang insertions, dapat open kayo sa public. Dapat transparent kayo. Paano natin malalaman yung accountability diyan kung kayo may tinatago diyan sa bicameral conference na yan. Oo. Kung ako nga masusunod, sabihin mo kay Presidente, tanggalin mo na yung bicameral conference na yan. Gano'n na lang, no? Wala naman sa konstitusyon yan eh. Oo. Kayo lang naman gumawa ng rules niya sa Kongreso eh. Yun naman pala eh. Gawa-gawa nyo lang yan. Tanggalin na yan. Tapos diyan pa nagkakaroon ng Diyan pa ganyan. nagkakaroon ng problema. Nagiging ugat pa yan. Diyan nagsisimula Graft ang and corruption. Oo, corruption. So tanggalin na yan. Kung yan ang source ng problema ngayon sa ating bansa, tanggalin yung Bicameral Conference Committee. Kung gusto ninyong magkaroon ng additional budget for the projects that you wanted to sponsor o pondohan yan, di open mo. Doon kayo, mag-deliberate kayo, magkaroon ng deliberation, magkaroon kayo ng debate dyan, magsawa kayo ng debate maghapon, pabayaan kayo ng taong bayan magsalita Basta dyan. yung transparency. Basta nandiyan dyan yung transparency. Kasi pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan, biro mo, bigla ka mag-i-insert, walang kamalay-malay, tapos ang pinagkuhanan mo ng pondo galing sa edukasyon, bilyon-bilyon kinunan mo ng pondo yung edukasyon, malinaw sa ating saligang batas na number 1 sa priority ng ating gobyerno ang pondo para sa edukasyon. Kalusugan, attorney. Pangalawa ang kalusugan, na wala tuloy yung pondo doon sa PhilHealth. Bilyon-bilyon, isipin mo. Itong kinupit nila sa flood control projects na kung ilang daang bilyon. Kung ito inallocate mo doon sa PhilHealth at hindi mo kinupitan yung PhilHealth, imaginein mo kung sinabihan ng executive branch, lahat na magpapa-ospital, lahat ng kukuha ng gamot sa ospital, libre kayo lahat. Dahil meron tayong daang-daang bilyong pondong inilagak sa Department of Health, sa PhilHealth, lahat yan. Walang magbabayad. Katulad ng bansang Canada, katulad ng bansang Espanya, ng United Kingdom, na halos walang binabayaran ang mga taong nagkakasakit. Tapos yung sa edukasyon, lahat kayo scholar, yung mga hindi Oo, makapag-aral. sa edukasyon. Diba? Kaso sa edukasyon nga, nakalusot yung mga GUS scholars. Beneficiary, GUS. Lalo naman nung COVID-19, di ba? Yung mga ginagamit na mga mga alam mo, napakayaman gadget. ng ating bansa kung iisipin ninyo. Actually, attorney. Dahil na bilyon-bilyon tong nawawala eh. Kung iisipin mo kung itong mga pondong bilyong-bilyong ito ay nailagay sa tamang lugar at pinakinabangan ng tao, everybody happy. Oo.
makakarating ang Pasko Kahit talaga may sa bagyo atin. dyan ngayon, Oo. kahit may bagyo, kahit may sakuna, ang tao makakangiti kahit papano dahil ang gobyerno nagsisilbi sa bayan. Hindi, tsaka ako na taxpayer ako, Attorney Bueno partner, masaya ako na nagbabayad ng buwis ko. Oo, kahit mataas ang buwis na Oo. bayaran ko, yari, kumain ako sa restaurant, 12% VAT. Oo. Di ba? Sige, gawin mo 14% niya kasi pag nagkasakit naman ako, hindi ako magbabayad eh. Oo, Hindi, napakinabangan. hindi aangal ang tao. Correct. Kasi bumabalik sa tao ang buwis na kanilang ibinabayad. Pag ganitong nababalitaan mo, attorney, partner, Parang gusto mong batuhin yung yung mga kongresistang involved sa parang gusto ko mag-rally. parang gusto ko na din sumama doon sa nagrarally. Makibaka. Babatuhin ko ng kamatis sa mukha yung mga involved dito sa anomalous transaction na to Siyempre, eh. pagtingin mo ng tax mo, kaltas Diba? agad eh. Attorney, maganda raw Senator Riza or Lacson sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon, kailangan abogado eh. Hindi Lacson. abogado si Risa. Si Lacson is not also a lawyer. A lawyer. So, isipin mo, sino ba yung abogado dyan na nasa majority ngayon na kumampi kay Tito Soto? Si Kiko Pangilinan is a lawyer. Sino pa ba? Yun lang. I'm not... Parang si Kiko lang na Oo, alam kong abogado eh. Mm, Si Marcoleta, hindi nila kakampiyan. Oo. So, si Gatchalian, hindi naman abogado. Si Jing... hindi kasi... Jinggoy is law graduate lang si Jinggoy. Oo. Tsaka yun hindi pwedeng Blue Ribbon Committee chairman Committee yun pala, kasi oo. medyo nasangkot siya sa kaso nung araw. So, nabiro pa nga ni Marcoleta kanina. Nasampulan. Nasampulan tuloy. So, dapat abogado ang Senate Blue Ribbon Committee chairman kasi. Pia Cayetano si is also Pia. a lawyer. Si Tsaka Pia, alam tsaka mo, yung kapatid, si Senator, si 10,000. Peter. Ko talaga, attorney. Oo, kasi Si Alan nangako Peter. ng 10,000 yun hindi naman natupad yata. Di ba? Ayun na yun. Ayuda? Oo. 10,000 ayuda. Oo. Oo. Napaka-cool nung magkapatid na yon. Pagka sa Blue, yung mga may mga hearing. Oo. Sa, kaya Pia Cayetano. Si Pia, yun, pwedeng Blue Ribbon parang yun. Riza Ontiveros yung Si datingan si... niya. Ang pangalan, si Alan. Si si Alan. Alan si Peter. Wag yung kasi high blood yun. Minsan mo, Oo, napipikon din minsan si napikon niya minsan, muntik na makipag-duelo kay yun eh. Kay- Subiri. Hindi, tsaka to sa Makati. Oh. Binay. Kay Binay. Oo, medyo pagka naaano si Senator Alan Medyo Peter. high blood si Alan Peter Cayetano. Baka mamaya tumaas ang blood pressure niya, mapahamak pa. Mas maganda yung kapatid na lang. Oo, si Senator Si Pia. Pia. Oo, lawyer pala yun. Lawyer si Pia. Tingnan natin. Ayun ang dapat pwede yung pala si Pia Cayetano. Total isa siya sa bumoto kay Tito Sen Oo. na maging Senate President. At saka very lang siya. Kalmado yan si Pia. Parang si Riza Ontiveros, Senator Oo. Riza. Mga kalmado lang no? Pero, Si Pia pala. tingnan natin sa Tuesday. Sa Tuesday. Ano ba ngayon? 16 ang next nila na Today is 8 ngayon. Oo. Next week pa yung kanilang susunod. Dati naman Blue Ribbon pala si Senator Pia. Sabi Yan, ni Marian malamang siya ang Nanalo. ilalagay ni Tito Sen dyan. Oo. Sa Blue Ribbon. Si Marcoleta sa Red Ribbon na yun. Tsaka maganda hindi mo parang galit ka na nananakot ka pag nagtatanong natutulala yung Yung resources speaker. attorney ko ba naman di ba pag ikaw yung tinatanong parang pag kinakabahan ka na mental ka na Di Yung ba? kanina nga si Bryce ba yun? Bryce? si Bryce. Medyo nawawala na din sa sarili. Nagta-stutter. Siya Saka iba-iba na Oo. din sinasabi. Pero grabe yung bata na yun. Mhm. Kung magpatalo pala sa kasino, maabot ng 100,000,000. Oo, pero Saan niya kaya kinuha yung pera? yun lang, doon. Di ba? Mas Eh, kalmado daw si Senator Amy, sabi ni Lemon. Hindi naman abogada yun. Hindi abogada. Tsaka kalaban nila yun Oo, Hindi niya ilalagay yun doon sa Hindi mo ilalagay ang kalaban sa isang sensitibong committee Yung bata chairmanship. din mismo ni yung kaalyado, Dapat no? kaalyado ng Senate President siya. Kaya kita mo, Senate President Tito Soto, pro tempore Ping Lacson. di ba? Yun, team up, dapat mga Si kaano mo Subiri yan kasama din, Subiri, di ba? mga Oo. nag-i-enjoy yan ng trust and confidence ng Oo. Senate President Yeah, Senator Pia. So, si Pia ang papalit sigurado doon. Kaya wala nang choice na iba Abangan natin. Attorney ba, iba naman ako sa oras natin 8:45, naging balita nitong mga nakaraang araw na about
Gretchen Barreto, nakalabas na daw. Oo, si Na Gretchen. Di umano, di ba? Oo. Kasi ito si Gretchen, di ba, na involved to do sa missing sabungero. Alam mo na, ano na yon, natabunan na yon. Natabunan na nga tong kaso Nawala na to na nga eh. yung tagay, ano, yung sa may Tagaytay, yung, Tagaytay. oo, yung, ano ba yung talbol? Yung pinagkukunan Oo. ng tawilis. What is the Willis? Kumain ako sa Tagaytay nung nakaraang linggo sa Oo. Highlands, Tagaytay Highlands. Umu-order, kaya ako kumakain doon kasi gustong-gusto ko yung tawilis. The Willis, Sabi yes. sa akin ng waiter, sir, di kami nagtitinda ng tawilis dahil doon sa missing sabungeros. Oh, inalis na nila. Sabi ko, bakit si Vilma Santos nagpakita pa kinakain niya yung Oo, tawilis? oo, Hindi very- sir, kami hindi, ayaw namin. I-sacrifice depende yung rin health ninyo. pala. Ayun, so hindi ako nakakain tuloy ng tawilis last week Ayan doon. natabunan Oo. na yan So, Okay. ayan. So, I mean, going back to Gretchen. to Gretchen, napabalita kasi na siya daw ay tumakas na dahil dito sa kaso sa missing sabungeros Oo. together with Atong Ang. But the truth is, hindi naman pala nandito lang pala sa Pilipinas. Oo. At although may immigration na yung lookout bulletin Bulletin. ay hindi naman siya umalis talaga dito. Kung may whole departure order, ganun din, hindi naman siya umaalis dito sa Pilipinas. Nandito pa rin. Andito pa rin si Gretchen Barreto. And I think siguro naman haharapin naman nila yan, attorney. Oo, Hindi naman nila. mukhang matapang naman to si Gretchen no? Oo, At mukhang sa tingin ko mukhang parang kumpiyansa siya na wala Oo, siyang kasalanan at hindi siya kasalanan. kasabwat dito sa Correct. missing sabungero. Kung meron man siya dito sigurong involvement, yung manok, ginawa niyang tinola. Yun lang, attorney. Ayan. So, nandito pa rin po, Andi dito pa daw. Ayon niya kay Christy Permin. showbiz na tayo, attorney. Attorney, sabi nag-react sa atin na Kayubi, masaya daw mga DDS dahil hindi tuloy ang Ang ni former President Duterte sa ICC. hindi sila dapat sumaya sapagkat yung pagbalik dito ng dating PCSO General Manager na Garma. si Royina Garma ay lumalabas na siya pala ay gagawing isa sa mga testigo laban sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Oo nga. So dumating na yan nung isang gabi pero ayon sa balita ay lumabas na naman ng bansa at pumunta sa Kuala Lumpur yata or Yeah, Malaysia, Malaysia. at upang dumiretso sa ICC at doon ay magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa pagkaka-involve ni Duterte sa nitong kaso niya, itong patayan. So probably if ever, attorney, tanong din ni Maylin, na postpone sa 23, mahaba-haba na namang pag-aantay ito. No? Depende yan doon sa magiging desisyon ng ICC kung ICC pa. kailan nila ipagpapatuloy yung next hearing para kay Dating Duterte. Pangulo, oo. So, ang problema dito is that nadadagdagan yung ebidensya laban sa dating presidente. Kung may katotohanan, ang balita na itong si Garma ay magiging isa sa mga testigo laban sa dating presidente. Kasi medyo mabigat to kapag tumestigo to dahil dating aide to ni ni presidente. Oo, attorney, Mahirap yan. Tapos ngayon gagawing additional problem sa kanila yan. Paano testigo. nila lulusutan? Yun lang. So, wala pala tayong makikita sa ano. Wala tayong makikita sa September 23 kasi Naabangan ko pa naman si dating na-postpone. Pangulong Hindi daw siya Duterte. fit to appear doon sa unang pagharap niya sa husgado diyan sa ICC. So ano kaya yung bakit hindi fit? Is it physically not fit? Mentally not fit? Or what fit? Oo. Baka Brad Pitt to. Oo, baka paglabas, gwapong-gwapo si nakapagpahinga, Oo, sana. Ang dami niyang tulog Oo, Diba? walang iniisip Paglabas masyado. hindi na si Duterte ang itsura Oo. Piolo Pascual na Iyan, sana ganun na, Oo. Kaya namimiss natin. Sabi ni Simple, Attorney Bueno, bakit hindi pa dumiretso sa ICC si Garma at dumaan pa Sa Malaysia? Baka stopover ano niya yung taas niya yun? Saan dumaan yun? Simple Man. Oo, ayan. Baka may kinausap Sa Pinas, doon. dumaan pa sa Pinas. Kasi ang deportation niya
sa country of origin siya nanggaling sa Pilipinas. Kaya balik. So yung order of deportation dapat sa country of origin. Oo. So tapos labas uli. Kaya lang ay pinagtataka ko dito. Bumalik dito, may pending case siya sa DOJ under investigation. Kung ito ay hindi talaga pinayagan ng mga kinauukulan na pumunta doon sa upang tumistigo laban sa dating Pangulo, ang dali nitong harangin eh. Ah. Kasi the moment bumalik yan dito, may DOJ PI yan, preliminary investigation. Ang dali-daling utusan ng DOJ, file mo na yung murder case sa korte. Oh. Pag na-file mo yung murder case sa korte, tsaka yung frustrated murder, ang dali-dali na mag-issue ng whole departure order. Nako. Pag na-issue yung whole departure order, definitely hindi na makakaalis si Garma. Oo. Yun ang pinagtataka ko, nakabalik na't lahat dito, bakit hindi pa sinampahan ng kaso upang mapigilan na siya at tuluyan ng magpatuloy ang pagdinig diyan sa ating hukuman. Oo. Pero alam mo, napagtatanto ko, talagang bilog ang Bilog ang bola. Di ba dati niyang Oo. o sabi ni Vine Magpayo, ang bilis talaga ng lagapak daw dahil di ba dati siyang sa kay Duterte? Dati siyang general manager ng Philippine Charity Inano siya Sweepstakes sa Office. during the time of Oo, at napakalapit former yan president. kay Nako. President Duterte. Pero ganun nga ang buhay, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ibaba. Oo. Di ba? Ano mas So, maganda, ibabaw, ibaba? Siyempre, masarap yung nasa ibabaw. Attorney, sabi ni Ka Feelings Vlog, nako po, yung impeachment will continue forthwith dahil iba na ang Senate President. Yan ang isa sa mga possibilities na kung sakasakali, kung ngayon nga nagkaroon na ng pagbabago sa leadership sa Senado, Exactly. pwedeng ang ating ang impeachment complaint ay magpatuloy kung merong magsasampa uli ng isang impeachment complaint sa mababang kapulungan. So since majority naman dyan ay kakampi ng administrasyon, posible pa rin na may magsampa ng isang impeachment complaint at idiretso yan. Dito magkakaroon talaga ng forthwith. Ayun na. Ididiretso yan sa Senate, sabay file sa February, ayun na. Oo. Yeah, pagkakampi mo ang pag magkakakampi ang House, magkakampi yan sa Senado, Yun na. ay mapapabilis yan. Magkakaroon ng forthwith proceed with the trial. And we have to forthwith, attorney, dahil sa 8:53 na. 8:53 na naman, magpapaalam na naman tayo. Ang dami natin pinag-usapan na namamalayan yung oras. Sabi ni Maylin, maraming salamat daw, Attorney Bueno. Ayan, at sa ating mga kayubi. Susunod po ang Santon. So, abangan pa rin nila bukas, no? Ating mga talakayan pa rin. Attorney, may gusto kang batian na pasalamatan? Okay, so pasalamatan natin ang ating kalikasan na nagkaroon ng pagbaha nitong mga nakarang araw sapagat namulat ang mata ng ating sambayanan at nabuking yung mga nangurakot ng pondo para sa flood control. Hindi ka magpapasalamat sa isa nating kasama sa media? Si Elmar. Hindi, yung binuko yung mga in-interview tapos nalabas tuloy Oo, yung ating kasamaan sa media na si Julius Babaw at si Corina Sanchez. Sila kasi ang nag-umpisa niyan no? Malaki ang kanilang role. Gampanin. Napaka-importante pala ng interview na yun kung hindi ipalabas yung interview na yun hanggang ngayon wala tayong kaalam-alam dyan sa mga anomalya na yan sa flood control projects na yan. So bigyan natin ng kredito itong ating kasamaan sa media na si Julius Babaw at si Corina Sanchez. At ito na ang naging ito ang resulta. Nakatulong sila actually. Tama yun. Anyway, attorney, ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga, partner. At ako naman po si Attorney Rene Bueno. Bukas po asahan namin na kayo po ay muli naming makakasama dito sa programang Usapang Batas. Oras 8:55.